Mula kay Melvs Castle, basahin natin yung title mga tol. Commander-in-Chief, pinagbantaan si Spokeswang. Sinong tinakot mo, walang kwenta mong batas? Hindi natin pinatototohanan mga tol o pinasisinungalingan na eto'y sinabi ni President Marcos mga tol dahil mamaya maano na naman tayo rito. Masabihan tayo ng gumagawa ng peking balita. Siguro eto'y title lang naman mga tol. Pero alamin natin kung ano ang nilalaman kasi yun ang importante at doon tayo magbibigay ng reaction video and commentary. Pero bago natin ito simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong iniintay na. Panoorin na natin to mga tol. Pinalagan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabanta ng China. Wala kasi sa ayos ang binabalak ng mga Chinese. Dito aarestuhin daw ang mga Pilipinong fisherman na illegal na papasok sa Chinese territory. Diba? Walang kakwenta-kwentang batas. Desperado na ang China nang di tayo papuntahin sa West Philippine Sea. Pero sa tingin ng China, matatakot dyan si Pangulong Bongbong Marcos? Hindi. At mas lalong di yan kikilalanin ng Pilipinas. Di yan tatanggapin dahil sa amin yan at kayo ang lumayas dyan. Talagang gumagawa ng paraan ang China para humantong sa digmaan ng di pagkakaunawaan. Ang sinabi naman ng PCG na natin, di ba? Pinagpauna na nila. Eto malabong batas to ng China mga tol. Kung igigiit nila yan, magkakaroon talaga ng kaguluhan. Conflict talaga yan. Unang-una kasi mga tol, labag yan sa international law, di ba? At saka hindi lang Pilipinas ang claimant dyan. Marami pang mga bansa. Malaysia, Indonesia, Brunei, Vietnam. Lahat yun mga tol, sinakop ng China yung mga karagatan ng mga yan. So pag maglalayag yung mga yon at papasok doon sa 10-dash line ng inaangkin ng China, aarestohin din nila. Kalokohan yun di ang dami nilang nakalaban agad. Etong batas na to na nilabas ng China, patungkol lang talaga sa Pilipinas yan. Kasi sinubukan na nila minsan natakutin ng Brunei, Malaysia, Vietnam pero wala silang nagawa. Hindi natakot sa kanila kaya nanahimik na lang sila. Tingnan nyo nga Vietnam mga tol, ilang beses nang nagtayo ng artificial island. Napigilan ba ng China? Di ba nga tayo, hinaharang nila tayo kapag nagdadala tayo ng mga building materials dito sa Ayungin Shoal para i-repair yung BRP Sierra Madre. Di ba wina-water cannon pa tayo ng China? Ng mga Chinese Coast Guard. Yung Vietnam, napakaraming tinayong isla niya na. May nagawa ba sila? Di ba tameme naman sila, kain buntot sila? Sa Pilipinas lang nakakapagtapang yung mga yan kasi nakasanayan na nila at na-testing nila once. Natakutin yung presidente. Natakot naman nila. Sabi ni Digong, nagpaalam siya kay Xi Jinping, mag-didrill siya ng langis. Sabi ni Xi Jinping sa kanya, don't do that. Diba? Magkakaroon tayo ng trouble. Nakarinig ng trouble si Duterte. Ayun, na-shock daw. Sabing gano'n ni Atty. Panelo, na-shock daw sila. Namaluktot mga tol. Tumupi yung siga ng Pilipinas, di ba? Ay nalaman ng China, ganito lang pala kadali patiklopin ng bakal, ang kamay na bakal ng Pilipinas. Ito na ata yung pinakamatapang na naging presidente ng Pilipinas. Ano pa kaya yung mga susunod? Dali lang natin patupiin yan. Dali lang natin itiklop yan, di ba? Eto mga tol, ginagawa ulit nila ngayon. Yung problema, medyo mas matigas si Marcos Hindi nga lang halata, no? Kasi hindi siya ganun magmura Minsan kasi nakakasindak yung mga mura-mura no? Akala mo talaga sobrang tapang mga tol kasi kung magmura sa harap ng camera, sa harap ng media, di ba? Talagang tapang no? Pero yung pala, napatiklop agad ni Xi Jinping ng isang salita lang Kakaroon tayo ng trouble, di ba? Shock agad si Digong ngayon kay Marcos mga tol, kay PBBM. Hindi tumutupi. Pumapalag. Hindi daw ibibigay ang kahit square inch ng ating teritoryo mga tol. Ito ang ginagawa ng China, desperado. Desperado ang mga singkit. So tuloy natin to mga tol. Mukhang may balak talaga ang China ng mauwi ito sa malaking gulo. China reportedly approved the policy which allows the Chinese Coast Guard to detain any perceived trespasser in the seas that they claim as theirs. Your reaction to this, sir?
Well, it's that kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Diba? Pumapalag. Hindi mo maririnig na nagmumura. Di ba? Hindi mo maririnig na kung ano-ano yung mga sagot, mga tol. Pero, ang sumasagot siya, hindi, papalag, di ba? Hindi acceptable yan, hindi katanggap-tanggap yan. Hindi katulad ng isa, mga tol, ayaw namin ng gera. Ayaw namin ng gera. Eh pag ipinilit natin to sa China, girahin tayo ng China, anong gagawin natin? Di ba? It's that kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Of course, once again, I do not talk about operational details, so you will leave it to us. But the position that we take is that that is unacceptable, and we will take whatever measures to always protect our citizens. Will take. Ang sabi niya, take to whatever measures. Take whatever measures. Oh, take whatever measures, mga kapatid. So kung ano man ang kailanganing gawin para maprotektahan yung mga mangingisdang Pilipino, ganun. Diba? Ganun dapat, mga tol eh. Para maprotektahan ng mga mamamayang Pilipino. Pero hindi naman ito nangangahulugan na makikipaggera tayo, diba? Hindi naman ganun yung ibig sabihin. Ano kaya masasabi rito nila attorney? Weak leader no? Weak leader. Hindi ako pro-BBM, mga tol. Hindi ako pro-BBM. Hindi rin ako anti-BBM, syempre. Pero pro-Filipino kasi tayo. Diba? Ang sa atin, mga tol, bilang isang Pilipino, tulad naman ng inaawit natin mula nung mga kabataan pa natin, ang mamatay ng dahil sa'yo, sa manlulupig di ka pasisiil. Tapos sasabihan ka lang ng trouble, tumiklop ka na agad. Maraming paraan para hindi magka-trouble. Diba? Maghanap ka ng kakampi mo ng mga malalaking bansa na pwede kang tulungan. Kasi kung ikaw lang mag-isa, talagang mamaliit-maliiting ka lang eh. Diba? Kumuha ka ng kakampi mo. Ang problema nga lang sa dating administrasyon, sino magiging kakampi niya? Pinagmumura niya nga lahat. Wala na siyang ibang natirang kaibigan kundi Russia at sa China na lang. Yun ang problema. Diba? Tapos na siya eh. Tapos na yung termino niya. Okay na eh. Tapos na, diba? Ang ganda ng rating. Ang taas ng ratings niya eh. Nung bumaba na siya eh. Diba? Lahat tayo nun, believe sa kanya eh. Kaso hanggang ngayon bumuboka pa eh. Parang gusto pang bumalik ulit sa kapangyarihan, mga tol eh. Imbis na suportahan na lang ang ginagawa ng administrasyon ngayon, di naman para sa kung anong bagay, kundi para sa ikauunlad din ng Pilipinas. Ang problema, na bad trip kasi siya dahil dun sa issue ng ICC. Yun lang. To always protect our citizens. Lalaban ang Pilipinas kung sakaling illegal na mag-detain ang China. Papanindigan yan ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga incheck. Wala, hindi natatakot si PBBM dun sa banta-bantaan ng Chinese, no? Hindi siya natakot. Tama lang, di ba? Dapat nating ipagtanggol ng buo ang sarili nating pagmamayari. Kung irerespetuhin ng China ang Pilipinas, ipapamukha natin nakarespeto tayo. Di porket maliit lang tayo na bansa, duduru-duruhin na. Di tayo papayag sa kagustuhan ng China. Against intruders who have been disrespecting our territorial integrity, we will vigorously defend what is ours. But our conduct always guided by law and our responsibility as a rules-abiding member of the community of nations. Against evolving threats that harm our people and corrode social and political trust, we will be adept, we will be flexible, and we will be ready in repelling such things. Nakakabahala sa parte ng mga mangingisda. Dito kung aarestuhin kasi tayo, edi magdadalawang isip ang ilang nating kababayang maghanap buhay sa West Philippine Sea. Tama no? Ang dadalawang isip kasi 6 na pong araw, mga tol, 2 buwan, ka-i-detain ng walang paglilitis. Ang tindi nun, mga tol. Diba? Pero hindi dapat mong ibabaw ang katakutan. Kung akala ng China matatakot nila ang dugong Pilipino, hindi.
Ipapatupad pa rin to sa gitna ng pagbabanta ng China. Tama. Seems like China is the one who's actually afraid when people come together and show this big superpower that they will not be silenced, they will come together. We should be regularizing and normalizing civilian access in the West Philippine Sea. Yeah. China is militarizing our area. Our mission is to civilianize it, making sure that we bring it back to normal, we make sure that we bring it back to ordinary Filipinos, especially the fisher folk who are most affected and who are the traditional occupants of that area. Tama. 'Di ba naalala ninyo yung mga sumugod sa US Embassy, sinasabi nila minimilitarize daw ng US ang West Philippine Sea. O eto, China gumagawa ng mga island dyan, no, na naglalagay ng mga military base nila. Mga engot lang yung mga yun kasi nabayaran yung mga yun eh. Hindi nila nakikita yung totoo eh. Bahala. Pakuran natin yan. Bakit kayo ang maglalagay ng batas sa pakuran? Grabe oh. Pagkausap namin ng mga hindi mo malaman, nangingit-ngit na kumisay. Kami rin eh. Kapag inanunsyo rin ng PCG na purong pananakot lang to ng mga incheck. Walang bansa sa mundo ang pwedeng gumawa niyan. Tama. At kung gagawin man ng China, di sirang-sira na ang imahe nila sa international community. Sana naman uling pananakot ito ng Chinese government, no? To discourage these types of activities ng civil society. I think that China is really serious in doing this because mas malaki ang magiging backlash nito sa kanila bilang isang bansa. Ito na ata ang pinakawalang kwentang batas ng China. Pero tama si PBBM, di ba? Kung papatinag tayo, di mas lalo tayong mamalitin. Tama. Kayo, pabor ba kayong palagan natin ito? I-komento sa baba ang salobi. Di ba sa mga mafia nga, di ba? Pag nagtayo ka ng isang grupo mo tapos wala kang tira, walang re-respeto sa'yo. Kailangan ipakita mong may tira ka para may rumespeto sa'yo. Eto, no? Pinapakita kasi ng China sa Pilipinas, wala na mga yung tira eh. So, wala kayong bilang sa amin. Parang ganun ang datingan, mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano ang iyong reaksyon? Ano ang iyong commentary sa baba? Mo na lang ilagay yan, mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.